Maayong adlaw dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw ning probinsya sa Negros Oriental. Anya na ang mga nagunang balita, lukop dakbayan sa Bayawan. Gipailaila sa BSP kon Bangko Sentral ng Pilipinas ang First Philippine Polymer Banknote Series. Sa detalye atong sayran kay Judan Empeño. Sa tibok Negros Oriental, pinakaunang LGU nga gibisita sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang LGU Bayawan aron pagpaila-ila sa First Philippine Polymer con FPP Banknote Series. Gani personal nga may bisita sa dakbayan sa Bayawan ang mga kawani sa BSP Dumaguete City, pinanguluhan ni Area Director Ms. Maria Jocelyn Ladero ni atong Enero 30, 2025. May numduman nga ni atong tuig 2022 gipagawas ang 1,000 denomination sa First Philippine Polymer Banknote ug ni atong Disyembre sa miaging tuig gipagawas usab ang uban pang denominations sama sa 500, 100 ug 50 FPP banknotes. Gani gawa sa pagpaila-ila, galibot ang mga kawani sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga LGU aron pag-edukar usab sa katawan sa mga angayang masayran bahin sa polymer banknote. Gitudluan usab ang mga empleyado sa insaktong pag-ila sa tinuod kumpara sa peke nga kwarta. Pipila sa feature sa polymer banknotes ang pagbutang sa mga endemic, endangered species and iconic landmarks sa Pilipinas sama sa 1,000 piso polymer banknote, gi-feature ang Philippine Eagle, 500 piso polymer banknote ang Visayan Spotted Deer, 100 piso polymer banknote ang Palawan Peacock Pheasant, ug sa 50 piso polymer banknote ang Visayan Leopard Cat. Matud pa sa BSP nga kining First Philippine Polymer Banknote Series, adunay mas limpyo ug mas sopistikadong security features kumpara sa paper banknotes. Gani giawhag sa BSP ang publiko sa hustong paggamit sa maong mga banknotes. Kini si Judan Empeño, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Subay sa edukasyon, ika-3 nga Standard OB pagsasariling ECCD Center, formal nga gi-turnover. Blessing ug turnover sa bagong tukod nga Standard OB pagsasarili ECCD Center sa Barangay Tabuan, personal nga gitambungan ni Mayor John T. Raymond Jr., mga konsehales ning Dakbayan, inubanan ni CSWD Officer Marchita P. Tuale, ECCD Focal Christine M. Tenefrancia, mga representatives sa LGU Bayawan offices, child development teachers and staffs ug mga ginikanan. Kini gipahigayon niadtong Biyernes, Enero 31, 2025. Gani sa samang higayon, giapil og turnover ang sementadong karsada padulong sa maong pasilidad. Sa mensahe ni Mayor Raymond, giawhag niya ang mga ginikanan nga mosuporta sa ilang mga bata pinaagi sa paghatud kanila sa mga ECCD Center aron nga masiguro ang kalidad nga edukasyon bisan pa sa ilang pangidaron. Congratulations. We have a very nice ECCD Center here in Tabuan. So daghan kay sa papatsada gyud kaayo ato ang ECCD Center nato diri sa Tabuan. And then of course, sa mga ginikanan, kinahanglan tudluan nato. And that's the most important. Ang pagtudlo sa mga gagmayng bata kay diha man na masulod nila, no? Ang comprehension. So muhangyo lang ko sa mga ginikanan. Sa tanang ginikanan, ang syudad sa Bayawan na ay proyektong patsada kayo aning ato ang ECCD Center. Ang daghan pa tang mga proyekto. Ang ako lang hangyo sa mga ginikanan, ang inyong bata ihatod diri sa eskwelahan, pa-eskwelaha. These are the future. Mauning inyong gitrabahoan, mauning inyong gikugihan kay tungod para sa kabataan. Ug kami sa Bayawan, we are very happy to give projects like this para sa atong future sa atong katawhan. Daghan kayong salamat, maayong buntag, may God bless us all. Ibayaw ang Bayawan, kita ang Bayawan. Sa laing bahin, halos libuhan ka mga Bayawanon ang ipadayag og interes sa housing initiatives sa gobyerno. Sa detalye, kaninyong ta. Niabot sa halos libo ka mga individual sa lakbayan sa Bayawan ang nipakita sa ilang interes sa 4PH kun pabahay program para sa pamilyang Pilipino, diin kini nga programa panag-uban sa lokal nga gamhanan, DSUD kun Department of Human Settlements and Urban Development ug Pag-ibig Funds. Gani sa latest update, anaa sa 964 ka mga Bayawanons ang nitubag sa survey nga gipahigayon sa LGU Bayawan, pinaagi sa City Planning and Development Office. Matod pa ni
ni Management Development Officer 4 Irel Manansala nga kining 4PH usa ka prioridad nga programa sa gobyerno aron pagtubag sa housing backlogs sa nasod nga base sa datos anaa sa 6.5 million. Gani dinhi sa Bayawan base sa datos ni atong tuig 2019 anaa sa 2,603 ka mga pamilya ang naapil sa housing backlogs. Gani dugang usab ni Irel Manansala nga ang maong housing program mas barato kini og 20 to 30% kumpara sa kasagarang private housing ug tubagon sa disod ang hangtod 5% nga interest niini. Mahitungod niini, giawhag ni Manansala ang tanan sa pagtubag sa survey aron makita nila ang gidaghanon sa interesadong ma-avail sa mga programa diin gamitong basihan sa kadak-on sa pagatukurong condominium type building nga ang mamahimong lokasyon niini anaa duol sa sentro sa syudad. Mostly ang ato ang di ba naaman tay survey karon nga gi-administer sa Facebook page nato, ang atong gi-target ani are those nga employed whether sa government or sa private or pwede pod ka bisag dili gid sila employed but they are pag-ibig members. Yes, and first time nga homeowners but ipasabot wala sila'y balay nga titled or registered under their name and of course mas preferable pod sa atua ang wala gyud po yuta. Okay, so for now what we're doing is the initial data gathering ra gyud. Okay, we want to know pila gyud unsa gyud kadaghan ang gakinahanglan og balay diri sa Bayawan. So una of course atong gi-prioritize ang mga Bayawanon. Pwede pod nga dili Bayawanon pero nagtrabaho na gyud sila diri sa Bayawan. So naay chance nga mobalhin sila, mo-relocate sila sa Bayawan. So I would like to encourage to share katong survey para makitaan gyud nato unsa kadako ang need and unsa kadaghan ang ato kinahanglan nga housing units. Kay based on the survey, di nato mahibal-an kung unsa kadaghan nga units atong kinahanglan. So if daghan kaayo siya, then mangita pud ta og area kung asa pwede itukod kana nga building. Just stay tuned keep in touch, tanawon nato for updates kaning 4PH and if dili kay ta sure if pasado to or not, walay problema, dili pa man ni palitanay sa balay this is just a survey. So please don't be afraid to answer the survey. Gipalawig hangtod Pebrero 7 ang online survey aron maakomodar ang mga job order workers ug contractual workers. Kung interesado kamo sa pag-avail sa mga programa, makita ninyo ang link sa Ibayaw Bayawan Facebook page. Gikan sa Media Bureau, kinis si ninyo untal, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Ang Miss Bayawan 2025 ug ang Tao-Tao Festival maoy duha sa mga nagunang highlight sa Bayawan Fiesta Celebration. Today we are very happy to officially welcome all of you. As the City Mayor of Bayawan, I now declare the Tao-Tao Festival 2025 officially open. Naatay opening pod nga bazaar ngadto sa Boulevard karong gabi. Diri sa Pure Gold, di apo tay gi-opening nga mga exhibits. This is also an opportunity for us nga mag-giusa ta. Thank you also for your appearance in today's activity. Thank you so much for your time and we hope to see you again later for the opening of our night bazaar and the opening salvo of our fiesta celebration at Tayahay Square. Of course, for our fiesta, today is February 1. How fast time flies, So this will be open until February 28. With this, thank you very much and officially welcome our Night Bazaar
2025. May gabi sa naman. Kini ang pinaka-preskong balita sa Dakbayan sa Bayawan. Mabang i-like, share, and follow ang atong Ibayaw Bayawan Facebook page aron ma-update kamo sa kalambuan sa Dakbayan sa Bayawan. Makita usab ninyo sa Philippines Cable TV Channel 6 matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes sa alas 11 sa buntag ug alas 11 sa gabi matag Sabado ug Domingo. Sa ngalan sa Media Bureau, kini si John May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.